So yun, good day sa'yo. So last day na to ng CBAP certification since week 4 na namin. So as usual, ito ulit yung mga reflections ko, feedback, and realizations. So during our EM session, it was with Miss Lynn. So ang discussion niya, focus more on the professional aspect talaga, kung ano yung mga important na bagay when it comes to doing this professionally, yung portfolio na discuss niya, kung ano yung magiging format. So, for me, ang three important things dito talaga na highlight is yung highlight reel ko. Dapat maganda yung highlight reel ko. So, yun, una yun. Pangalawa, dapat medyo marunong talaga ako sa paggawa ng service agreement. Sobrang malaking bagay pala siya kasi it protects me and it also protects my client. Pero talagang ano siya maganda siyang tool para maiwasan yung any unnecessary drama. And then lastly, yung value ng magandang equipment. Mukhang it's time to invest on some equipment kahit siguro yung USB mic mukha itutuloy ko na just for kahit sa simpleng assignment kasi yun yung napansin ko rin dun sa mga iba kong batchmates na mas na-deliver nila, mas na-express nila or na mas na-demonstrate nila yung skills nila dahil sa RMAS na nagagamit nila. Then, yun nga yung highlight reel ko. Definitely, it needs some upgrades. So, siguro, kasi yung mga assignment ko, just for the sake of finishing it ginaganda ko, I'm doing the best I can. Pero for now, hindi ko pa naman talaga mabibigay yung best version ko na for the entire year, kumbaga. So, kung gagawa na ako talaga ng totoong highlight reel ko, it might come siguro 4 to 6 months from now pa. Pero habang di-develop ko yun, di naman na bad idea if mag-invest na rin ako sa mga equipments para magkaroon din ako ng idea kung paano siya i-maximize or gamitin talaga. Kasi tool din yun may mga settings yan. Then, nung PM session namin, yung mga live assessment na. So, ako actually, sobrang excited din ako doon. Mas lamang yung excitement. Kasi kumpiyansa ako to be honest. Kumpiyansa ako dun sa motivational speech. Kasi binasik ko yung expectation ko sa feedback dun sa experience ko habang ginagawa ko siya. So, yun yung binigay ko, motivational speech. Kasi yun yung pinaka-confident ako So, nung nire-review na ng mentors yung video ko, ang napansin ko, una, yung boses maganda naman. Parang, kasi yun nga, yun din, me personally, tolerable siya sa tenga ko Hindi ako nag-cringe pag naririnig yung boses ko doon. So, kaya pasado siya sa akin. Pero, yung input about yung paano nila na-absorb yung content, yung tumatak sa akin is yung hindi daw ng authenticity, hindi nagpakita ng authenticity yung content ko. Which is understandable. So, first things first, na-appreciate ko yung mga ganun non-sugar-coated na feedback kasi I myself, nag-coach ako Pero sa ibang larangan naman, more on strength sports, yung technique ng athlete, tinuturo ko paano sila gagalaw na maayos with their barbell movements para maging efficient. So, there are times na kailangan ko ring maging rough dun sa feedback ko para malaman talaga nila kung ano yung kailangan nila ma-improve. So, yung mga feedback na naririnig ko kanina, kung hindi man yung strengths ko yung binabanggit, na-appreciate ko kasi yun naman talaga yung totoo Kumbaga, yun yung na-realize ko doon na hindi porket na-feel mo yung certain feel na yun during the delivery ko. Yun, na-feel ko na authentic yun, galing yun sa puso lahat Totoo na lang, galing sa puso lahat yun Pero, that doesn't automatically mean na maririnig yun ng listener. Pwede pa rin pala mangyari yun. So, kaya kailangan as a voice artist, ma-develop mo rin talaga yung skills mo when it comes to that. Para kasi syempre, kung authentic ka talaga, maganda na yung na-feel mo siya na in an authentic way, pero yung delivery mo pa, pag naging authentic pa lalo, mas better. So, kumbaga, another lang yun area na pag na-improve ko, mas magiging mas effective akong voice artist. So yeah, quite sad na tapos na yung training. Pero at least we still have the assignments para mas mahasa pa kami na as much as we can during this CVAP course. So yun, looking forward dun.